Nindot nga butang ang magadaig Ginoo mga igsoon. Sa akong discipleship kada hapon sa Domingo, akong giingnan ang mga bata nga nindot ang pagdaig sa Ginoo tungod kay mauna ang atong mahatag sa Dios, no? We pray para sa atong kaugalingon pero our praises alang gid na siya sa Ginoo. That is the only thing that we can do for the Lord. Amen? Mao na nga mintras may kinabuhi pata daygo nato ang Dios. Dalaygo na ngalan sa Dios. If you have your Bible with me, atong iukbon ka na din sa Hosea chapter 1. Reading verse 1 to 10, nagaingon din he. The word of the Lord that came to Hosea son of Beri during the reign of Hosea, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, king of Judah, and during the reign of Jeroboam son of Jehoash, king of Israel. When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go take to yourself an adulterous wife, the children of unfaithfulness because the land is guilty of the vilest adultery in departing from the Lord." So he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. The Lord said to Hosea, "Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. In that day, I will break Israel's bow and the valley of Jezreel." Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, "Call her Ruhama, for I will no longer show love to the house of Israel, that I should at all forgive them. Yet I will show love to the house of Judah, and I will save them, not by bow, but sword or battle, or by horse and horsemen, but by the Lord their God." After Shabwen Ruhama, Gomer had another son, and the Lord called him Lo-Ame, "For you are not my people, and I am not your God." Yet the Israelites will be like the sand of the seashore, which cannot be measured or counted, in the place where it was said to them, "You are not my people." They will be called sons of the living God. The people of Judah and the people of Israel will be reunited and will appoint one leader and will come up out of the land, for great will be the day of Jezreel, says your brother, my people, and your sisters, my loved one. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Ginoo, nagapasalamat kami tungod kay ikaw matinud-anon sa among mga kinabuhi. Kidala kami nimo dinhi nga dapit dili aksidente, Ginoo, apan ang imong kabubuton o katuyuan nga naglagda sa among mga tiil nga makaabot mi dinhi. Ang imong mga pulong magmaymay kanamo nining kabuntagon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung nakaagi na ta sa chapter sa book of Hosea, atong madumduman nga usa ka alagad sa Dios nga gisugo sa Ginoo sa pagpangasawa o sa usa ka puta nga babayi, no? Kung atong tan-awon ang traditional koan sa ilang balaod, kung ikaw pari, propeta o nag-alagad sa Dios, dili gid ka maminyo og prostitute. So kini nga pasahe mga igsoon, it reminds us of the reality of life in this earth, no? Daghay mga butang gagasinati nato dinis kalibutan. Kung tan-aw nato unsa ka gubot ang kaminiyoon sa karon nga panahon, likewise sa atong kaminiyoon dinha sa Dios. Gipakita ni sa Ginoo
siguro kung ikaw si Hosea, murag magpanuko siguro ka pagbuhat sa maong butang tungod kay sukwahi kini sa imong gituuhan. But this morning mga igsoon, gusto na ako nga i-remind ta sa mga panahon nga kadtong nagminyo, tapi pila ba ka nato diri ang gikasal og kuan kanang simbahan. So ako ra, duha, tulo, upat, lima, unom, daghan-daghan ta. So kung maghisgot ganit ta og kasal sa simbahan, murag grabe gid na siya ka exciting, nga kinabuhi, grabe ka ang imong kasing-kasing. Ako every time ako ang wedding planner sa mga so far sa kuan dinhi. The only thing ako isulti sa ila, when you are in the aisle as a bride, do not cry. Kay madaot imong makeup. Mogid na ang ako, pero kung tanaw na to, usually, ang mga kaminyoon nga dili shotgun wedding, mga igsoon ka ng kaminyoon, gyud nga gimugna tungod sa gugma. When the bride walk down the aisle, mga igsoon, the eyes of the bridegroom sometimes maghilak. Or the bride, while walking the aisle, looking to the bridegroom, gahilak po na sila. Why? Because makaingon sila sa ilang kaugalingon, this is the one. Mo ni gid ang gihatag sa Ginoo nako. As I was watching the wedding of Tony Gonzaga, how many of you nakakita sa video sa pagkasal ni Tony Gonzaga? I was crying because of the excitement of the groom to the bride. Kay sa nahibawaan nato, Gonzaga's family, gi-raise na sila sa ilang ginikanan into a righteous family. So ingon ang iyang mama nga, anak, kung makauyab man ka, ayaw gyud pag halok ka ng halok ba nga lips to lips. Anak, ayaw gyud pag palok, okay ra ng smack, anak. Ayaw gyud paggara-gara sa imong pagkadalaga kay aron makit-an nimo ang kanindot sa kinabuhi when kuan maminyo nakaw. In short, mo to ang kinabuhi ni Tony, natural kay ang mama ay manager man niya. So wherever asa ang ilang mga date na agid si mama permanente. So makita nato nga during the wedding, the moment nga naglakaw si Tony Gonzaga sa aisle, kanang iyang banag, grabe gid ang hilak, ang kanang hilak nga hilak gyud. Nga sa iya pa, sa kataas sa panahon, maako ra gyud ka. Kung imong tan-awon ang ilang love story, grabe gyud kay wala sila naghotel pagkahuman, diha sila sa master's bedroom sa ilang ginikanan tungod kay gusto sa ilang mama nga traditional gyud ang way sa ilang kaminyoon. Ug nakita nako nga grabe gyud ang pagpadako sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak. Unlike karon nga panahon, open times, here comes the bride, 3 months inside, murag wala na kay excitement. But during the time sa katong mga kaminyoon gyud nga katong nagpaabot gyud. Pipila ra man diri sa simbahan, akong gi-challenge nga kung magminyo mo, kanang makahuman na mo, nagtarong mo sa inyong kaminyoon, sure mo nga pagkaminyo ninyo, virgin pa mo, tagaan tagyud mo glitson. Sa karon nga panahon, ako nga kuan, gi-challenge. So far, naapay duha ka buok na nakadawat ana nga challenge nako. Ngano man, tungod kay lisod, kaayo karon ang kaminyoon nga ing ana. Pero nganong dunay daghang kaminyoon nga ing ana ka-exciting. Ing ana ka-exciting ang ilang kasal bongga. Grabe ang gasto, pero 3 months after, 1 year after, 5 years after, nagbulag man. Ngano kaha, no? So, I'm not saying nga, naana karon dinhi sa simbahan. I don't know why the Lord is telling us this message today. Pero, as I have obeyed the Lord, I look to the both sides of this message. The moment that God commanded Hosea to marry Gomer because of the situation of the Israelites' relationship to the Lord. Before sila
grabe nila ka-excited ganha sa Ginoo sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. But later on, mga igsoon, nahimong nabugnaw ang ilang gugma ngadto sa Dios nga nangita sila glaing Dios labaw sa Ginoo nga ilang gialagaran. Mao na nga kung atong makitaan, our physical and spiritual unfaithfulness, both mga igsoon, mo resulta sa danger or both mo resulta sa kasakit. So kung tanaw nato dinhi, makitaan nato nga ang mensahe sa Ginoo nagpadumdum nato mga igsoon nga we all prone mga igsoon ani nga sitwasyon sa kaminyoon. O kami 16 katuig pa lang we don't know what will happen next. Dinhi so far sa atong naa dinhi si Tatay Jenny siguro og si Nanay Lily may pinaka-taas na nga dagan sa ilang kaminyoan. And then after pila ka years they stayed together because of their secrets why they hold on together to their relationship. So likewise with us. Kita nga mga couple, mga igsoon, atong tan-awon nga dili lamang unta katong panahon ra sa atong pagkauyab pa ang excitement sa atong kaminyoon. No? Dili lang unta panahon atong gikasalta nga makaingon ta, I love you. O labi na kung si Pastor Makiling magpakuan sa imo, magkasal sa imo kay grabe gid siya ka particular anang pagpahalok og pila ka minuto, pila ka seconds so. Kaysa may kasal ni Pastor Makiling nga di magtarong og halok, makabalik gyud og halok. Ngano man kay gusto gyud niya ipa-feel, mayon na siya nga, oh look at the bride, your wife to be and your husband to be. Now that she is beautiful, 10 years from now, mangunot na siya, maputi na iyang buhok, maugid na iyang entrada sa iyang wali permanente. Every time maghumili na siya sa mga kasal nga iyang pagabuhaton. Why? Because that is the truth, no? We all kanang maputi ng atong mga buhok, mangunot na ang atong mga agtang, makaingon pa ba gihapon kahatang nga nahigugmata sa tao nga atong gigitipunan karon mga igsoon. Mao nga ang pulong sa Ginoo nagahatag kanato og if it is advance warning to us, those marriages now are getting cold, no? Naamang gid na dili na malikayan mga igsoon because of little things nga wala ma-patch up. So makita nato nga ingan siya dinhi nga God is giving us advance warning about si Ginoong Hesus naghatag og advance warning didto kang Hosea nga kuan magminyo ka og prostitute nga babaye kay naay akong buti pasabot ani. Kung kita siguro sa iyang panahon nga ingnon ka sa Ginoo before marrying your husband, mingon siguro ang Ginoo sa imo nga karon makigminyo ka og talimaji nga pamilya. If you are in that position, you hear the word of the Lord, you hear the voice of God telling you that you are going to marry an adulterous generation. Makapanghinuklog siguro ka, no? Moingon siguro kag padadyon pa baka kuani o di na. But God, gihatag gid sa Ginoo kang Hosea ang iyang pulong prior sa iyang kaminyoon kang Gomer. Muna nga, usahay, dunay mga kahimtang sa kinabuhi nga bisag kaybaw na ka nga talimaji ng pamilya, noted na gyud pero because of your love, you pursue the love nga naa sa imong kasing-kasing paraan nga mga tao nga imong pakaslan. Ug imong gitrabaho gyud pag-ayo ang kaminyoon ng hangtod nga moabot gyud sa katong giingon pa ni Pastor Makiling nga there is only one thing that can separate our marriage, that is death. No? Muna nga karon kung tan-aw nato ni gasto og tag 500,000, 1 million sa kanang ilang kasal pero nagkuan ra kanang sa panang bag-o karon dili kong divorce. Nagpa-annulled, no? Kang annulment ko no karon ingon pa ni Dr. Baha, Pastor at Judge Bahan. So ingon siya, pilayin yung gasto ining kasala. So tanaw na ako mga 300,000 siguro ninyong gasto ani ana siya. But before we start the kuan itong iyang kasalin siya nga di na bagyod mo magbulag. Sure na bagyod mo.
Kay balo ba mo, kining inyong kasal o magbulag, magplano mo nga magbulag, it takes 4 times ang gasto para sa annulment. So, yung ana siya kadako ang kaso, no? So, sa kinabuhi ni Hosea, win or lose, yun ang iyang kaminyoon kang Gomer. Pero, in the other spiritual side sa kinabuhi niya, doon na gid po'y mensahis Ginoo sa iyang kinabuhi. Muna nga, sa kinabuhi ni Hosea, I admire the love that he has for her wife. Kung atong basahon the whole, I challenge you to read the whole book of Hosea. Gamay ra man ni siya nga book. Grabe gid ang iyang gugma. Makaingon ko nga, Lord, kung tao lang dili gid ni siya pwede. No nga ang gugma nga gihatag niya sa iyang asawa, grabe na gyud. Himua nga niabot ang punto sa ilang kinabuhi, sa ilang kaminyoon, di ba, ang gihisgutan diri pila ra man ni kabata, pero daghan og anak si Gomer nga sa laing babayi, sa laing lalaki. Daghang panahon nga bawion siya ni Hosea didto sa laing lalaki. What kind of love? Naapabaka na karon nga gugma sa mga bana. Watch up mga bana nga naa dinhi. Kanang naaba mo ana nga klase nga gugma that can forgive the failure of your wives. Ako dili ko ka-imagine, no? Ga kung unsa kadako sa gugma sa mga asawa, sa mga bana nga able to kanang i-fight ang kaminyoon. I salute those people nga ana kay grabe gid ang gugma ang ilang vow sa kaminyoon nga for better for worse iyagong giprove gyud sa ana nga sitwasyon sa kinabuhi. Kung atong tan-awon, sometimes kung atong paminawan ang mga tao nga ning laylo sa ilang gugma sa ilang mga spouses, nagsugod na gid na siya sa gagmay nga mga butang. Sa pinakagamay nga disappointment. Usahay nga dili ma-address nato, ako labi na kay magulang ko kay sa akong bana, mas expose ko sa akong bana, mas tabian ko sa akong bana, mas una ko sa ministry sa akong bana. The moment nga gipakaslan ko niya, sa among honeymoon, among gihimo is nag-overnight prayer me. Ningon ko sa iya, Tay, pamanto magtay kayo, pamanto sa Jowas. Ingon ko nga, in our marriage, one thing akong gihangyo sa imo is to respect me as your wife. Whatever trouble we have, ayaw taong ko pakawawi sa kadaghanan. Second, kung dili na gid nimo kaya ang akong batasan, respect me as your pastor. Kung dili na gid kaya. Kung dili na gid kaya, respeto ako nga imong igsoon. Gansi man kuan ang imong kuan nga gihimo kay wag gyud kulot sanan ana. Likewise with him, ingon ko sa iya nga mosaad ko nga makasabot ko sa imong mga kapakyasan, sa imong mga kahuyangon, sa imong pagkaikaw as your parents raise you as you are. Ako na siyang kuanon kanang respetuon ang imong personalidad. So naglungtad ang amo, mingon ang mga tao nga naa ba mo'y period of adjustment sa inyong kaminyon? Siguro so far naaman kay 4 days after our marriage, the first time nga nagkuan siya. So kitang wife, grabe na to exciting no ang kinabuhi sa kaminyoon nga kanang mao pag ginagsugod. The first offense sa akong bana sa among kaminyoon was wa siya ni kaon sa akong gi-prepare nga pamahaw. So the first disappointment that I have was kadtong small thing. Hibaw ba mo og pila ka yellow paper nga disappointment letter akong gihatag sa upat. Og iyang reaction, pertir gid niyang katawa sa akong iyang gibasa ang akong sulat. No effect, I don't know kung no effect ba sa iya. Iya ra gipakpak akong abaga. This is just the beginning of our marriage. Same
simple disappointment, kung imo na siyang pasagdan nga dili nimo na siya ma-deal mga igsuon, kuha na siya, muhulog na siya sa dissatisfaction. The other week, 1 month to tong atong seminar tay. Nice seminar namo nga kuan ra gid to, actually dinner lunch ra gid to ang invitation sa amo niya. Nagkuan ra gid siya. So dito na ko fully nahibaw-an nga do na di ay tay 5 ka love language. Paminaw gid mo ani. Oh? In our love language, aron makasabot ta sa atong mga spouses, atong mga asawa, o sa atong mga bana, inyo gud ning paminawan. The first love language is the word of affirmation. Kanang buti pasabot nga, ako sa akong personalidad, ganahan gyud ko nga i-affirm ko sa akong bana. Nga, ganahan ka nga, ay kagwapa ba nimo, kabuotan nimo, kalami nimo muluto, di ba? Kuan nimo, kakugihan nimo. Mao na siya ang iyang weakness sa asawa. Word of affirmation. Ikaduha, gift of service. Naay mga bana din kadumdum ko ni Brother Gabriel. Excuse me, Brother Gabriel ha. There was one time, naghatag siya og roses kang Gloria. Grabe ni ka excited nagpalit og rose. During Valentine's Day, pila ang rose, 'di ba? Grabe ka mahal. Hatag niya. Paghatag niya, love, I love you. Unsay tubag siyang asawa niingon ko nga. Sabi niya, Gabriel, gipalit pa na nimo og sudan, lami pa atong sudan karon. It's because dili siya ganahan og gift of service. Dili to iyang weakness, dito iyang ganahan. So, ikaduha, quality time. Naay giingon nga bahalag saging basta kay labing. Bahalag way sudan basta kay naara mo mga tawara mo magsuso atong saging sa ginamos, okay na gid kaayo mo. It's because both of you naaana siya nga disenyo sa kinabuhi ninyo, ing anak mo. Makabantay man mo karon taod-taod ug unsay inyong kuan. Naapoy ikaupat ka ng giving gift. Bisan og buwak ra gid na sa utot-utot mga igsoon ang ihatag sa imong bana sa imo, basta kay ihatag na siya sa imo, mura na gid kag gilok na gid kaayo imong lawas nga. Hoy, gajud grabe na gajud nimo kakilig to the bone na gid. Why? Because mo na imong ganahan. Giving gifts. Unya kanang ikalima kanang physical touch. Kanang physical touch daghan gyud ang gaerguana nga mga bana. Kini si asawa, ganahan gyud mo id sa iyang bana og matulog, ganahan kuan kadumdum ko atong katabang nila ante sa una nga. Ang iyang asawa bisag unsa gyud kainit, iyag yung adhi gyud matulog sa iyang bukton. Naa pa ba ka na karon mga igsuon? O kanang physical touch nga bisag unsa kainit, dili gyud ko physical touch kay initan gyud ko mabitang di ni magtapad sa akong bana og matulog sa una. Di ko pero ang imong asawa mo dai ni kalipay nga magsimot-simot sa imong baho nga ilok. Kay ang iya ding ganahan ang physical touch. Na open times gagmay ra ni siya nga mga butang pero usahay dili nato ni siya ma-address. Nga di ay ang imong bana ang ganahan ra dai sa imong bana katong serbisyuhan siya og pagkaon ini kabuntag. Unya wala na dayon. Mabitaw nga sa kaminiyon kung naanay problema maingon dayon nga siya manggod. Ing anak manggod siya, wa niya na-meet ang akong gusto. Why? Because wala nato na-discover ang 5 love language. So kinahanglan gyud nga kami, couple, naagid mi anang mutual understanding. Kaya kung wala mi anang mutual understanding, wala gid mi anak sa pagkakaron tungod sa akong sitwasyon. Pero ang akong gipasalamatan sa Ginoo kay the moment nga gipakasla na ako akong bana, wala na gid ko'y kaulaw sa iya to tell him what I need, what I want, and what is kanang gusto nako, ganahan ko. Kamo kaha sa inyong kaminiyoon, nakaingon na baka mo sa inyong bana nga, di mo ko ganahan ng kwarta ang akong ganahan katong mag-id gid ta permanente. Ha? Kay di ay ang imong asawa ganahan gid adtong physical touch.
Oh, ang imo daing bana, ang imo daing ato ning i-discover mga igsoon aron ma-address nato ang mga pagkinahanglan. Kung ikaw bana gusto ka sa kanang butang nga gusto nimo niya, di ka kaingon kay maulaw ka sa imong bana. Note, we are one na, di ba? Usa na ta diha kang Kristo. The moment nga nagsiay duta sa atong mga bana og asawa, dapat dili na ta maulaw. Ikaw labi na kitang mga babae kay mga high pride ba ning mga babae dili musulti nga. Uy, kanang kuan ko karon. Ako sa una man ako tay. Mo ana gid ko. Hit period na ako ni karon tay. Mo ana gid ko sa una. Mong naa medyo wash mga igsuon. Kayo dili ko maulaw to tell him what I need. Mao na nga usahay sa gagmay nga mga butang nga buhian nato sa atong kinabuhi. Pasag wala nato tagay og dako nga balor, nga dagko na itong balor sa atong mga spouses. Mao na nga mo bubugnaw ang atong kaminyoon. Mo na lagi kay tuaman si manang nga muot-buotan, may pakamanang. Kay akong asawa, gipatulan nako, gihatag sa imo, kadugayan, ang tinulan na ni manang ang ganahan sa sabana. Kay si wife, to araman, labi na beware anang mga Facebook. Usagid na siya nga dili ta ka serbisyo sa atong bana, akong bana, ayaw pa kan-ana og alas 11. Bantay ka. Labi na karon nga naay nagitake ni tambal, kinahanglan gid nga magtimaan ta. Sumo na ilang mga ganahan, gagmera na bisag bulad ra nang imong ipakaon basta kay at 11:30 mga una 6 o'clock in the evening mga una bahalag unsa ra na diha basta kay maing ana nga naman that is their love language para sa ila heaven na kay na sila ana nga mga butang. So kung ang atong kinabuhi sometimes ang marital cause sa atong problema sa kinabuhi nato sa kaminyoon, sometimes kanang isa ka butang nga not telling truth to our husband. Siguro, si Gomer, napod ni siya personality, no? Nabitay ka ng, na ako kuang dinhi ka ng denying the true need sa atong kaugalingon. Example na kog Sam, no? Kanang kapoy nga asawa versus aggressive nga bana. Tinuod dili. Kay si asawa, buntag pa, nagtrabaho na, nagatiman sa mga bata, pagkagabi, gusto na mo higda. Pero si bana, kay labi nagmamana mong mga batanon, aggressive pag na sila. Pero dili ka kahatag sa ilang need. Kaduha, bana nga mas pilion nga mohagok, og ang asawa nga grabe on fire. Kay di ay peak period. Tinuod dili. Naani mga panghitabo nga ing ana, busy nga ba asawa versus bana nga ganahan og atensyon. Bisa nagkadunsingot na ang asawa, ganahan gina siya nga kanang siya ra gid mo ko anon love. Kapilab. Ang inyong bana gani nga musipat gani nga ang nagtimpla sa iyang kape imong katabang, but ipasabot mga igsoon ang imong kape nga tinimpla mo'y ganahan sa imong bana. Ayaw tuguting ang imong bana o ang imong asawa maanad sa tinimpla sa inyong katabang. Ako kanang akong best friend, minaw ra ba na siya inig ko manakwal. Magwalit ta dinhi, maminaw na siya, magpahagik-ik na siya. Mayon day na siya nga love kapi anay. Pag mo yung ganin nga love kapi anay, bisa na siya og mulitsig na siya sa iyang trabaho, mutimpla gid na si Pastor Ernie og kape. Kay bisan pag napuno na siya og trabaho, pag matimplahan na siya ni Pastor Ernie og kape, mawala gid kuno iyang kakapoy. See? Grabe ang kuan tambal sa iyang kuan. Pastor Ernie will wake up early in the morning to prepare food for her wife. Kay nga naman, mao gyud ni kalipay sa iyang asawa. Nga naman, tungod kay kinahanglan gani nga ma-address nato ang atong mga atensyon sa atong mga bana og asawa. Mao pud kita mga asawa dili ta maulaw sa atong mga bana oy. Kay kana sila gihimo na sila sa Ginoo para nato usa na ta diha sa Ginoo. Aron nga para sweet lang gihapon ang kaminyoon hangtod matigulang na kung ang imong bana dili ganahan og nang singkahan siya sa daghang mga tao, istoryahan siya sa daghang mga tao og negative, ayaw sige ha.
Kay basin unyog, alisdan ka sa imong bana tungod sa imong kalidad, nga wa kay batasan nga pagkaasawa. Likewise with your wife. Kung ikaw bana ang imong asawa, mo na iyang ganahan, ayaw buhata. We should respect our weaknesses. Kay nga naman, mo end up na siya sa mga gagmay nga butang, nga mo end up na siya og dagko na nga mga butang. So, dili nato tugutan nga ang pride, mo'y maghatag na tog reservation nga mahadlok ta sa atong mga spouses, no? Kay aron nga dili mulungtad og dugay ang atong mga dili maayo nga pagbati. Kay sagad sa broken marriages, mga igsoon, agigitudloan na. Kung si wife ang nakakumit, may nga siya kanang akong bana mang good wife pakialam sa ako. Likewise with the wife, kana mang yung akong asawa, white pagtagad na ako, pasagdan ra ko. Di amay mayo malagi na, maayo pa ka, akong asawa tapsi turbi, gud among balay. Pero kay, wapoy hunahuna nga bana, natapsi turbi kay daghan na ilang anak. Ingon bitaw si Rica Paralejo, nagtanaw ko sa iyang vlog. Why sometimes kuno ang balay nato tapsi turbi, tungod kay dunay atong mga kabataan. Unya usahay sa pag natapsi turbi ang balay tungod kay ikaw pud bana, bisag hain ra nimo ilabak imong mga gamit. Di ba? Ang kami niyoon manggid ang responsibility nito sa house, dili ra focus sa babayi. Gahapon akong gipalaba akong bata, kay ang among labandero na barikingking man lagi, di man kalaba. Ingon siya gahapon, mo eskwela gadud ko na eh. Kay, di man dahil ni maglaba. Dugay gadud ko magminjo, di kay kalisod man ba maglaba. Kana nagwaswas ra oh. Kung kana gagmay nga mga butang, ihatag na to na tanan sa mga asawa, malarlar ang mga asawa, mga bana. Oh, kinahanglan mo cooperate ang mga bana. Kung dili ka manager, kung dili ka attorney, na adya pagdemand og unsay imong gusto. Kita ka sa pagkinahanglan sa bana, sa asawa. Kinahanglan tabangan-tabangan aron nga madali ang istorya, di ba? Kung nagkagubot ang balay, o hala sige tabang tang tanan, dali ra lagi mahuman gabi eh. Banaw man gid ni tanan alas 2 sa kadlawon. Pag kuan gid ana kay nag-overflow man ang atong gutter, gikan didto abot didto, wa na gyud asa may maghuman ini. Wala laing choice. Magpasinguan gad si Jaka i-treat ang unsay kinahanglan trabahoon sa taas. Lumba mi. Si Jay ni kat dito sa taas, Juwas ikaw mag-flashlight ana. Dali na human ang among trabaho at 3 o'clock in the morning na human na namo dinhi pagpanguha tong mga lagom katong mga kuan gyud na sakripisyo ang akong dako nga tualya kay maigi pang kuan. Final na lang sila pagabuntag. Dali ang trabaho kung mag-working together ta sa kaminyoon. So ing anak ta dito sa ing anak no ang atong kaminyoon. So kinahanglan nga dili nato tugutan nga usahay focus ra ta sa atong kaugalingon ug sa atong gusto pat wala ta ka focus sa pagkinahanglan sa atong mga asawa, sa atong mga bana. Usahay mangutana pud ta lang unsa man imong ganahan. Ganahan naman unta ko lang ug adto ta sa pungko-pungko didto sa Boulevard, malipay na gid ko ana. Kaya kining mga asawa, mga bana, mubo ra gid nagkalipay na. Ingnunta mo, mubo ra gid mi kalipay nga mga asawa. Kami, bisan sa among kaminyoon, bisag 200 pesos na lang nang naa sa amo. Pag maingon ng akong bata nga, tay manuroy tag Boulevard, kana ra gyud tang pungko-pungko ra gyud. Di gid na, mobalibad na akong banala, takyang sa motor, pungko-pungko dito nga naman. Aron nga ma-address ang gikinahanglan. Diba? Gagmay ra nang amotang dili man ko kamusulti mao nga di kakahibaw-an. Muna nga ato nang ikuan mga igsoon, memorizon to ninyo tong atong love language. Diskubrihon ninyo ang inyong mga asawa ug mga bana ug unsay ganahan aron nga hapsay ang kaminyoon. So human naman ta sa atong atong kahimtang sa natural nato nga kuan kinabuhi. Dinhi sa kinabuhi ni Hosea mga igsoon, niabot siya sa punto nga kung atong tan-awon, ningon siya sa kaugalingon dito sa chapter 2 nga tungod kay ang iyang asawa mangita naman nagiglaing laki, ini siya nga akong paningkamutan nga ma-redirect ang iyang attention. Nindot si Hosea kay
Nag-discover siya mga butang nga makuha ang atensyon sa iyang asawa. Aron nga may bawaan sa iyang asawa nga ang tanan di ay niyang giwaldas nga sapi gikan sa iyang bana. O kato day iyang naa sa iya dayan niya kato iyang mga alahas na gikan dayto sa iyang bana kana bang usahay kining mangita og kanang butang nga mukuha sa iyang atensyon, no? Nindot kayo if you try to read chapter 2. Ingan siya sa verse 6. Therefore, I will block the path with thorn bushes. I will wall her and so that she cannot find her way. She will chase after her lovers but not catch them. She will look for them but not find them. Then she will say, I will go back to my husband as at first. For then I was better off than now. She has not acknowledged that I was the one who gave her the grain and the new wine and the oil, who lavished on her the silver and their gold, which they used for Baal. Usahay sa kinabuhi nato mga igsuon ing ana sadta, no? Dili nato ma-realize kung kanabang mayngon nga, kung wa ka nako mahimong asawa, wa ka mapurma nga tawo. Wa ka nako mabana, dili ka mapurma nga tawo. O katong niabot ka sa akong kamot, hiba dumdum ka nga baho gani ang imong habol, pero karon pertay na gyud nimong humuta. Usahay ka na nga gagmay nga makabutang makalimtan nato na kay kining ato mga banag asawa, naana sila'y mga sikreto. Katong mga nanimaho na nga kanang sa pana moskitero, katong mga unlan nga dili gani ilabhan, katong mga habol nga dili palabhan nga perti ng bahoa. Katong niabot ka sa akong kinabuhi, bahok kag ilok, ana ba? Di ba? Usahay makalimtan na siya sa atong mga spouses. Pero kung maghimo ta og mga butang to make them realize that they are loved, they are cared, mobalik ang ilang atensyon sa ato. So likewise with the Lord, no? Usahay sa kinabuhi nato, realize nato no, ing ana naamagi kami niyon, di nato malikayan. Kung wala pa man taan ang stage sa kami niyon, salamat sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo naghimo nato nga kanang aware ta as our kanang atong kami niyoon mulungtad pagyud. Si Tatay Ginny ug si Nanay Lily mo nag-50 na ba ni sila sa ilang Nag-50 na mo nay sa inyong wedding anniversary? Kapin, grabe, hallelujah. O 50 anyos. They have differences mga igsoon both sa ilang kinabuhi. But because they stick together, mo nga niabot gyud sila sa ilang kaminyoon ana nga dugay. Likewise sa ato mga bata pakaita sa atong kaminyoon mga igsoon, i-discover pagid nato to make our situation sa kinabuhi sa atong kaminyoon nga smooth. Nga dili na lang naunta ng imong asawa nga mamatay na lang, magpakamatay na lang, muutong na lang kay aron nga maimpas na niyang kasakit sa ilang mga bana or ang ilang mga bana muutong na lang aron nga maimpas pud ta ng kasakit sa ilang mga asawa. Di ba? Abi ninyo mga igsuon, katong nadisgrasya kung nakabalo mo nadisgrasya man mi atong itong Domingo. Pag-abot diya sa almon tagampo ko, Ginoo, ikaw magpanalangin namo Lord. So mao gina usual nga ginahimo namo kung magbiyahe mi. The moment nga na mi na aksidente miniana ko sa akong bana. Tay, kung namatay ta atong at panahon na, kabalo ka asa kapaingon. Ako sure man ko, kaya nga akong gikanta gani, sige ko kanta og my heart is so proud. Nahuman bisag nalabog na kumora gyapon ni akong gikanta didto na nahuman pagkahug na ako dito sa sagbot. Muna akong sige gikanta. So ako I know, so every time sa atong kinabuhi no, muna akong gipangutana sa iya, akong gipangutana akong anak, what will be your feeling kung namatay mi atong time? So ingana ang ako, why? Because kita mo inaatay atubangon sa atong Ginoo. Open time sa atong kinabuhi if the Lord will not address our problem or kita mismo dili ta maghimog resolusyon sa atong mga problema sa atong mga kasaypanan, it will end up death. Mga igsoon, it will end up destruction sa marriage. Nga naman, wala tay solusyon nga gihimo. But if we mahimo ta og solusyon sa atong kaminyoon, we can save our marriage. Muna nga ako makakita ko na ako mga friendship na ako no, kana ako mga friend nga naa sila giftings into kuan ka ng
pagmaymay, nga niabot sila sa remarriage, kanang nagpakasal pag-utro, kay na-realize nila nga sila gyud di ay. So ako mag-advise ana nga murag malipay ko ba nga naay mga kaminyoon nga na buo pagbalik because naay usa nga willing pa mo go farther. Ingon pa sa kuan signal. Oh, kanang willing pa ba nga muhugot pa sa ilang bakos bisan sa kapakyasan og kuan sa ilang mga bana kay ngano man mga igsuon kung dili ta abi nimo there are things atong kinabuhi nga ingon ko ako I take it as a challenge sa ako kinabuhi nga ingon gubita ko pagkagabi wa mo ko katog kay ang gipainom dai ni Sister Bibing sa ako dili pain reliever ang gipainom ni Sister Bibing sa ako kadtong antibiotic nalipat. So, sakit akong tiil the whole night. So, wala ko gihimo, alaw na sa gabi ining naog ko dire. And I shout, I shall not die but live and declare the works of the Lord. So, naulian ko mga igsoon sa akong gibati. Balik ko sa taas. The moment nga nahulog ko dito, katong pagkahulog na ko, first word na ko is, thank you, Lord. Wala ko muhilak, wala ko nahadlok, wala tanan. Because I know my standing in the sight of God. Kaya ang akong giingon sa Ginoo, Lord, kung kuhaon ko nimo kanang magtindog rigid ko sa akong sapatos. Meaning, on fire ko, undago ko sa ministry, undago ko sa akong relasyon sa Ginoo. Okay ko sa akong relasyon sa Ginoo. So anytime, Lord, whatever happens, so usahay sa atong mga kinabuhi, there are things nga i-allow sa Ginoo sa ato nga testing na siya sa Ginoo sa ato to test us how strong we are in facing ingana nga mga problema. But oftentimes atong kinabuhi kung ingon pa ang Hebrehanon kung dili ko masayop nga he discipline those he loves. Kung ang disiplina sa Ginoo sa imong kinabuhi dili nimo masabtan, dili nimo ma-take, it will end up mga igsoon destruction. It will end up death. Why? Because that is the punishment of your doing. But because the Lord loves us, look at the life of Hosea. Nganong gihimo ni siya sa Ginoo, nahimong sakripisyo ang kaminyoon ni Hosea for the people of Israel, mga igsuon. Nga grabe gid sila. Grabe gid ang ilang kamaldito diha sa Ginoo. God provided them everything. Provided them gold, silver, for them to live kanang kuan, haruhay nga kinabuhi. But ingon pa ang pulong sa Ginoo, ilang kuan ang ilang kaugalingon ngadto kang Baal, no? Usahay ingana ta sa kinabuhi nato spiritual. So ingon ko as I asked the Lord, why these words gihatag nimo sa amo? Maybe sa atong kinabuhi karon ingana na asad ang atong kahimtang spiritually. Panalanginan ta sa Ginoo pero wala nato na acknowledge ang Dios as the giver of everything we have today. Naa na tatanan sa plastado ang atong kinabuhi pero wala na tay time sa Ginoo. Asa naman ta karon mga igsoon, unsa naman kalayo ang atong kinabuhi karon. Muna kung tan-aw na to ang atong life, there is ups and downs. Mura pud na siya og kuano kanang atong story ba sa atong kanang kuan bitaw nato sa atong mga bata. Nana siya kanang mga markings bitaw nga kung tan-aw nimo ang mga aspeto sa imong kinabuhi, mo plateau ba, mo kuan ba, mo pataas ba, mo down ba. Sa spiritual life nato isahing ana. Kung unsa ang imong porti sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong tukas sa imong pagpangalagad sa Ginoo, usahay mawala ta asa at madistract ta sa mga butang aning kalibutana. Madistract ta sa atong mga posisyon, madistract ta sa atong mga gustong mahitabo sa kinabuhi. No? Daghan pa man ta. Datay kuan kanang naatay na bisita the other week, friend ni Brother Ing ang contact ana kanang tag-iya ng auto nga naa sa gawas. Nangutana siya sa history sa church, naglibog siya actually nganong ingani ang design sa atong church. So I told him everything nga gisinati nato dinhi unsa ang kahimtang how we started, and then siya nga, so this is the proof of God's faithfulness in this church. Why? Because makita nato ang dagan sa kinabuhi. Ingon na siya, ang importante lang pastora gyud sa kinabuhi nato as pastors. We need to stand on what the Lord is telling us to do. Huptan gyud nato ang atong rinda.
Oh, rinda nato sa kasabot ba mo rinda? Kanang pisi bitaw nga kanang ginagunitan pa na kanang nga hikot sa kuan, hikot sa kabaw or hikot sa kabayo nga kana mo'y mo determine unsay buhaton sa kabayo. So as God instructed us what to do in this church, importante gid na nga makapabilin ta sa atong trabaho para sa Ginoo. So ing ana na mga igsoon, asa man ta dapit karon nga poste. Unsa man ang imong trabaho as Kristohanon. Tuguti nga sa imong kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon, dili ka ma-distract sa mga butang niining kalibutana. Kay the only thing that the enemy is doing sa atong mga kinabuhi is to distract us, nga makuha ang atong focus sa Ginoo. Nga dili nato ma-appreciate unsay gihimo sa Ginoo. Kulang na daay taggugma sa Ginoo, kulang na daay tagpagtagad. Dili na ta nagmatinud-anon sa Ginoo after sa mga daghang mga panalangin gihatag sa Ginoo sa ato. Wala na takadumdum sa atong responsibilidad sa Ginoo, no? Nga sa maayo pa kay ang atong pagsugod, bahay atong pagsugod, gagmay pa nga mga butang, grabe nato ka faithful sa Ginoo. Muna kung ang atong kinabuhi karon nahimo mang miserable, try to count mga igsoon those years that you have been unfaithful to the Lord. Try to count those years that God has been faithful to you and you kanang imong wala nimo tagahai og pagpagtagad ang Ginoo. Mao na ang sa imong sitwasyon karon, it is time for you to ka na bang mamalandong ka nganong naing ani man ang akong kinabuhi. Asa man ko dapit nagkulang sa Ginoo. And atong himuon mga igsuon tungod kay ing ani nga mga pagpahinahitabo sa kinabuhi sa Israel. Ang gugma sa Ginoo sa ila dili man gyud, no? Ingon bitaw ang Ginoo, I have loved you with an everlasting love. Even though nasakit ang Ginoo sa ilang gihimo, but makita nato nga God is planning restoration to them. Mao bitaw na ingon ang Ginoo sa kang Hosea, lukata imong asawa. Pangitaa imong asawa. O bisag naa na siya dagang anak sa lain. I-save ang iyang kinabuhi because that is how I love the people of Israel. In spite ng ilang kaugalingon, ilang gitawag sila, you are adulterous. Muna kung tanaw nito, pag-abot na to sa Isaiah 54, ningon siya dito sa katong the barren woman, ingon siya nga, you will soon forget the shameful of your youth. Because oftentimes sa kinabuhi nato natay daghang mga butang gihimo sa atubangan sa atong Ginoo. But oftentimes sa kinabuhi di nato to siya makalimtan, and that is why mao nay nagkulikot sa atong una-una hangtod karon nga murag turmoil na siya nga kuang no, dili ta ka let go sa atong mga kapakyasan. But God is telling us today mga igsoon, stop na. If you are in the middle of your sin, stop na. Otherwise, God will punish us. Or if you are in the middle of your kanang gipasakit ni mo imong kaugalingon because of your failure, stop na. Because ingon pa ang pulog sa Ginoo, you will soon forget the shameful of your youth, mga igsoon. Dili nato i-condemn atong kaugalingon for the failure that we have done before. Why? Because God has forgiven us. What's the use of hanging His life to the cross of Calvary? What's the use of His sacrifices when He said, it is finished? It is finished, mga igsoon. Sakto na ang imong pag-condemn sa imong kaugalingon kung naamang ka karon. Muna nga ingon pang pulong sa Ginoo nga, the Lord, punish. Kung atong tan-awon mga igsoon, naay word nga akong giganahan sa Hosea as my conclusion this morning. Ningan siya to Israel in chapter 6. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind us up our wounds. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will restore us, that we may live in His presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like a winter rains, like the spring rains that waters the earth.
See? Ingana ang Ginoo. If He show His love unto us, do sakit man na siya, but the Lord will restore us. The Lord will bind us up. Tingong ko sa akong bana, ay no tay sakit gid ang imong mga pangus. Salamat lang sa Ginoo kay pangus ra gyud. Salamat sa Ginoo kay ingana ra gid ang kahimtang sa atong kinabuhi. Makahimo pag gid gihapon ta pagpamuhat. Unsay ingon sa taga kuan? Taga Balete. Pastilan kuya. Nakakita ra ba ko gayena sa video nga mao pa kag gi-install. Yung ang asawa ni Kukoy. Ni gaina para ba gajud kag gi-install kuya. Tan-awa ra gining yawa. Oh, see? Usahay ing ana tano, hadlokon ta sa yawa, but thanks be to God. Because it is the Lord who bind us. O di ba? It is the Lord who revive us sa atong kinabuhi. Nga dili ta magpabilin sa atong lugmok nga sitwasyon. But out of that situation, we will learn our lesson, mga Ginoo, mga igsoon. Dili the hardest way because God is gracious unto us. Dili nato paabuto ng the hardest way. Karon pa lang, when God restore us, ingon siya, oh, ingon pa, whenever I would restore the fortunes of my people, this is chapter 7, whenever I would heal Israel, the sin of Ephraim are exposed, and the crimes of Samaria revealed. They practice deceit, the thieves breaks into the house, bandits robs in the streets, but they do not realize that I remember all their evil deeds. So akong gibalikan mga igsuon, gibalikan ako dito katong siya nga, call your son Jezreel. Kung unsa day ang gihimo ni Jehu dito sa Jezreel. Grabe man gyud ay ang gihimo ni Jehu dito sa Jezreel. So ingon kong ang Ginoo di gyud kalimot sa mga pangitabo sa kinabuhi sa Israel. So balikan gid na siya sa Ginoo. Dili i-condemn ka, but balikan na siya sa Ginoo because God wanted to show His loving kindness unto us. Oh, dili gusto sa Ginoo nga i-condemn ta, but God wanted to give His forgiveness unto us and wanted us to be restored in His presence. Munagingan siya din nga, kining mga butang nga nagapangitabo sa atong kinabuhi, let us acknowledge, let us press on to acknowledge the Lord. So sa atong kahimtang karon spiritually, kung uga pa man ta, kabiin niyo ko sa Ginoo, Lord, thank you for the rain. Lord, salamat bisan ning ato naglangoy-langoy mi dinhi sa tubig, pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga naman magtagbo siya sa mga pagkinahanglan. Sa atong kinabuhi, mga igsuning, inyong paampulong sa Ginoo, mintras ang adlaw musubang pa, may kaugmaon pa ta. Mintras ang adlaw musubang pa, may paglaom pa ta diha sa Ginoo. Nga naman, ang gugma sa Dios, His steadfast love, never ceases, mga igsoon. They are new every morning. Great is His faithfulness. Amen? Muna nga sa atong kinabuhi, mga Kristohanon, God always kanang gusto gyud siya nga ipakita ang iyang kamatinud-anon sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, aron adlaw-adlaw ta magmadasigon diha sa Ginoo, adlaw-adlaw ta magmalipayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. If we keep on acknowledging Him as our Creator, dalaygon ang ngalan sa Ginoo.